So, good morning, everyone. I am Jov, and I want to share with you my story about hacking. So, disclaimer lang na yung na-experience ko about hacking is based on my experiences. So, kung may nasabi man ako na any words na parang hindi nyo naman na-experience, based po kasi ito sa na-experience ko about hacking. So, dahil sa nangyari, na-trauma ako, na-depress ako, parang hindi ko na alam kung dapat ko pa bang i-recover yung Facebook ko kasi nga dahil sa nangyari. So, eto na nga yung nangyari. So, last Sunday, November 17, at around 10 p.m. So, yun. So, nagbe-bake kasi ako. Siyempre, home baker nga po ako. As you all know, kung sino man yung mga nagpa-follow po sa akin, thank you. So, home baker po ako. Around 10 p.m., hiniram nung mga anak ko yung cellphone ko para mag-TikTok. Nagulat na lang ako suddenly na sumisigaw yung anak ko na ano daw yung password ng messenger ko. Kasi nga bigla daw akong nag-log out. So, nag-log out automatically yung messenger and Facebook account ko. Nag-log out. Pumunta ako, lumapit ako sa anak ko, chinek ko yung account ko, and nilagin ko siya ng ilang beses. Pero unable to log in ako. Parang hindi ko na screenshot yung response eh. Habang nilalagin ko yung account ko. Unable to log in that time. Akala ko okay lang kasi minsan talaga nagkakaroon ng error yung messenger, hindi ka makapag-login. So naging kampante lang ako that time. After ilang minutes, tumawag yung asawa ko sa anak ko, sa panganay kong anak. Sinabi niya, nag-chat daw sa kanya yung best friend ko, yung ninang ng mga anak ko na nanghihiram daw ako ng pera. Doon kinabahan na ako. Sabi ko sa asawa ko, bakit ako manghihiram? Hindi ko nga ma-login yung messenger ko. Doon na ako kinabahan. So, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa lahat ng mga friends ko na hindi ako yung nag-chat sa kanila. So, ang ginawa ko, inopen ko yung Chrome yung site ng Chrome, Google Chrome. Doon ako nag-login. Nag-login ako. Tapos, syempre, pag kinlik mo yung messenger doon, madadirect ka sa messenger. So, hindi nga ako maka-access doon sa messenger. So, nakalagin ako doon sa Facebook, sa Chrome, sa website ng Chrome, nakalagin ako. Ang ginawa ko, nag-post agad ako na kung may nagme-message sa inyo na nanghihiram ng pera, hindi ako yun. Kasi as of now, as of the moment, hindi ko ma-open yung messenger ko. Yun, doon na nag-start. That time, parang tolero na ako, umiiyak na ako, hindi na ako mapakali. Kasi, yung asawa ko, nakausap ko sa line ng anak ko, lahat daw ang dami ng hiniraman. Tapos, may mga nag-comment na dun sa post ko na nag-send ng pera. Nag-send sila ng pera yung mga kaibigan ko. Talagang, kinikilabutan ako ng mga oras na yun. Sobrang umiiyak na talaga ako that time. Tapos yun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Yung asawa ko yung mga nagme-message sa lahat ng mga friends ko. Kasi marami siyang common friends eh. Marami kaming common friends. So, siya rin nagko-comment dun sa post ko kasi nga hirap akong mag-comment. Kasi nga, tawag dito, hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko that time. Tapos may mga ilang pa nag-message, nag-send ako kay Joe. Nag-send kasi nakalagay daw doon, ah, pangalan ko daw. Pangalan ko. Pangalan ko mismo. Kaya nag-send sila dun sa account ko yun. Yun nga, after an hour, siguro mga 49 minutes yung duration, nakalipas, nakapag-login na ako sa Messenger. Pagka-login ko, nagpalit agad ako ng password. Ang mali ko lang siguro dapat, nung pagka-open ko pa lang nung Facebook ko sa Chrome, dapat pinalitan ko na ng password. Mas inuna ko pa yung pag-post na hindi ako yun, hindi ako yun. Hindi eh, nakapag-send na talaga sila that time. Ang dami talagang minessage. Tapos ito na nga, nung na-recover ko na, nag-login ako, tinry ko ulit mag-login sa Messenger. Nakapag-login na ako. Pinalitan ko na ng password, then minessage ko na ako. Ang dami nag-appear doon ng mga minessage ng hacker, pero hindi ko nakikita yung mga messages. Piniem ko na sila isa-isa. Tapos pina-screenshot ko sa kanila kung ano yung mga messages nung hacker sa kanila. Ilalagay ko sa screen yung messages ng hacker, pare-parehas lang. Nanghiram siya ng 3,200 sa bawat friends ko sa Messenger, sa Facebook, hiniraman niya. Siguro ang yung mga latest conversation ko, talagang ang galing eh. Kunwari, yung best friend ko, best yung tawag niya. Tapos, dinawit pa yung pangalan ng asawa ko na manghihiram ako, hinihintay ko lang daw yung reply ni Galvin. So, ayan, i-share ko sa screen. Minessage ko yung mga nag-send ng pera. Talagang hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kundi pasensya. Kaya sobrang nag-guilty din ako. Kumbaga kahit wala akong kasalanan. Siyempre, pinaghirapan nila yung pera mo. Hindi naman, kahit sino naman eh. Hindi naman pinupulot yung pera, di ba? Overnight, hindi naging maayos yung tulog ko. Kahit sino naman na kahit maliit na pera lang yan. Umabot sa less than 10,000 yung nakuha ng scammer sa mga friends ko. Pag pinagsama-sama. Friends and relatives. Kasama yung hipag ko dun. Ang ginawa ko the next day,
So, may deliver kasi ako ng mga products ko. Inayos ko muna yung mga i-deliver na pastries ko ng umaga. Then, nagplan ako na pumunta ng cybercrime division sa buong Cavite. Sa Imus Cybercrime lang daw pwedeng dumulog, pwedeng pumunta, or pwedeng report. So, nagpunta pa ako. Tumawag kasi ako sa PNP Tansa ng morning, tapos tinanong ko kung saan yung cybercrime. Kasi magre-report ako. Kasi sabi nga nila, ang cybercrime dito sa Tansa ay sa Imus pa. So, nagpunta pa ako ng Imus. Pagpunta ko doon, pina-fill out ako nito. Ay, wala dito eh. So, pina-fill out ako, i-share ko na lang sa screenshot ng incident report. So, dun sa incident report na yon, fill out mo yung information mo, tapos sa likod yung i-narrate mo yung nangyari. Depende sa situation kung ano yung papagawa mong affidavit. So, sa akin kasi, since ako yung na-hack ang messenger, ang pinaano sa akin is affidavit of denial. Ang purpose daw nito, at the end of the day, hindi nila pwedeng isisi sa akin na na-scam sila or ako talaga yung kausap nila. I-advise ka nila na magpa-notarize ng affidavit of denial. So, ulitin ko po, depende po sa situation yung ipapagawa sa inyo. Kung kayo po yung na-scam or kung kayo yung nag-send ng pera, hindi, iba po ata yung affidavit na ipapagawa nila sa inyo. Pero kung kayo yung na-hack yung messenger, tapos nagamit ng ibang tao, ay nagamit through hacking, through scamming, ito po yung ipapagawa sa inyo, affidavit of denial. Dito naka-narrate kung ano yung nangyari, kung anong oras nangyari, kung ano yung account na napansenda. Dito din sasabihin mo yung Facebook page mo. Yan. Tapos, kailangan may dry seal from the notary. After this, maka-provide ka na nito. Kung babalik ka doon sa office nila, sa cybercrime, napasa mo na to, gagawan ka na nila ng police report. So, etong police report na to, ang use and purpose nito, yung mga na-scam, just in case i-demand ka or mag-file ng complaint sa'yo, ito yung purpose niya na nakapag-file ka ng police report na hindi talaga ikaw yung kausap nila that time na nag-send sila ng pera sa account. So, ito daw yung purpose nito. So, yun lang muna yung isi-share ko sa inyong video. Pag may time, share ko sa inyo kung paano pumunta doon sa Cybercrime Response Team. Sana po mag-ingat po tayong lahat. Lesson learned na po sa akin to. And hindi ko sure kung anong naging problema ba't na-hack yung Facebook page ko. Kung may knowledge kayo or may share kayong ideas kung paano ba na-hack yung Messenger or Facebook, please let me know para mas aware din yung iba sa mga pangyayari. Hanggang dito na lang tong video na to. Kung may question po kayo, feel free to comment down below. Thank you very much.